Ngayon nga yung huling linggo ng taong 2025, 4 na araw lamang at 2026 na. Pero muli, kung tayo ay magbabalik tanaw lamang sa taong ito patungkol sa ating mga karanasan, siguro ang isang tiyak doon ay ang ating mga pagkakasala sa Diyos. Wala siguro magsasabi dito na hindi siya nagkasala sa Diyos o kahit pa sa taon na to. Katunayan, lagi tayo nagkakasala sa Diyos. Magkakaiba lang siguro ang bigat noon. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung papaano tayo tumutugon dito. At ito nga ang makakita natin kay David. Sinabi natin na si David ay isang dakilang hari ng Israel. Siya ay larawan ng pagtatagumpay, ngunit siya ay larawan din ng pagkabigo o pagbagsak. Pero magiging kulang ang ating paglalarawan kay David kung diyan lang natin tatapusin ang kanyang buhay o ang kanyang karanasan. Kung si David ay larawan ng pagtatagumpay at pagkabigo o pagbagsak, siya ay larawan din ng pagbangon. At masasabi natin na dito sa teksto na ating tutunghayan ngayon, ay ito yung nilalaman nito. Kaya sa huling pagkakataon ng ating mensahe sa taon na to, iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 32. Mga Awit 32, tunghayan po natin ang mula talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Sigurado ako na pamilyar tayo sa awit na ito. Ito ay awit ni David matapos niyang maranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Muli alam natin na si David ay nahulog sa pagkakasala at iyon niya ay ang kasalanan ng pangangalo niya kay Bathsheba. Makakita niyo yan sa 2 Samuel, Kabanata 11. At iyon ay nagdulot pa ng kasalanan ng pagpatay sa asawa nito na si Uriah. Kung si David nga po ay larawan ng pagtatagumpay, siya ay larawan din ng pagkabigo. Mula doon sa rurok ng tagumpay sa kanyang kaharian, doon din siya bumagsak. Yun nga ay dahil sa kanyang pagkakasala sa Diyos. Subalit dito, pinakita ni David kung paano niya naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. At malinaw yan sa unang 2 talata ng awit na ito. Muli, ang sabi niya, mapalad siya. Bagaman ito ay pinapatungkol na niya sa lahat, subalit malinaw na ito mismo ang kanyang karanasan. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Ganyan yung karanasan ni David. Ganyan inilarawan yung napakalaking biyaya na naranasan niya mula sa Panginoon. Siya na nagkasala ng napakalaking kasalanan ay nakasumpong ng napakalaking biyaya mula sa Panginoon. Pero gusto kong pansinin natin na hindi agad ganito ang nangyari dito. Totoo na naranasan ni David ang pagpapatawad ng Panginoon, pero hindi agad ganito ang eksena dito. Ayon na rin kay David sa talatang 3 hanggang 4, nang hindi pa niya ipinapahayag ang kanyang kasalanan, naranasan niya ang bigat ng kamay ng Diyos. So hindi otomatiko na naranasan dito ni David ang pagpapatawad ng Panginoon
Naranasan lamang ni David ang pagpapatawad ng Panginoon matapos niyang kilalanin o aminin ang kanyang pagkakasala sa Panginoon. At napakahalaga noon, mga kapatid. Kaya yung ibigay ko sa inyo ang ganitong napakasimpleng mensahe para sa pagtatapos ng taong ito, ang Kristiyanong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay may hangarin na magsisi matapos magkasala. Ang Kristiyanong nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay may hangarin na magsisi matapos magkasala, matapos siyang mahulog sa kasalanan. Napakahalaga ng pagkilala o pag-amin sa kasalanan para maranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Kung walang pagkilala sa kasalanan, kung walang pag-amin sa kasalanan, walang pagpapatawad ng kasalanan, walang pagpapatawad mula sa Panginoon. Ipinapakita dito na kailangan mong magpakumbaba at aminin na ikaw ay nagkasala. Ngayon, nais kong tunghayan natin yung dalawang bagay, na itong dalawang bagay na ito ay masasabi nating dalawang yugto ng karanasan ni David bago niya tuluyang naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Unang bagay, masasabi nating unang yugto, pagtatakip ng kasalanan, pagdidisiplina. Pagtatakip ng kasalanan, pagdidisiplina, subalit pangalawang bagay, pagkilala sa kasalanan, pagpapatawad. Pagkilala sa kasalanan, pagpapatawad. Unang bagay na gusto kong makita natin bago yung pinakamasasabi nating rurok ng mensaheng ito na positibo, pero yung masasabi nating negatibo dito, una na nga ay ang pagtatakip ng kasalanan, pagdidisiplina. Nabanggit ko na hindi agad naranasan dito ni David ang pagpapatawad ng Panginoon. Ibig sabihin, itinago pa ni David ang kasalanan niyang ito. Ang kasalanan ng pangangalo niya at pagpatay, at nabanggit ko nung 1 linggo, ayon sa mga scholar, halos 1 taon pa ang lumipas bago tuluyang inamin o kinilala ni David ang kanyang pagkakasalang ito. At kailan yon? Yun ay matapos siyang kumprontahin ni Propeta Nathan. Maalala nyo sa 2 Samuel, Kabanata 12, Kabanata 11, nagkasala si David. Kabanata 12, kinumpronta siya ng prophet, pero hindi naman ganun kabilis yun. More or less a year ang lumipas o yung gap. So sa gap na iyon, naranasan ni David ang bigat ng kamay ng Panginoon. Muli, talatang 3 hanggang 4, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, ang sabi niya, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng araw. Ano yung simpleng itinuturo sa atin dito, mga kapatid? Ang pagtatakip ng kasalanan ay may kaakibat na pagdidisiplina mula sa Panginoon. Ibig sabihin, may consequence ito. Hindi po pwedeng nagkasala ka tapos okay lang. Ang Panginoon man ay hindi nangungonsinti ng kasalanan. Katunayan, ayaw niya ng kasalanan. Kaya ito yung sinasabi natin na wag daw nating bebihin ang kasalanan. Wag nating maliitin ang kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit may disiplina ang iglesia. Ang disiplina ay hindi paghatol o paghamak sa isang nagkasala. Ito ay pagpapakita na ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ito ay nagpapakita o pagpapakita kung sino ang Diyos. At mahalagang maunawaan natin na ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal. At dahil ang Diyos ay matuwid at banal, ayaw niya ng kasalanan o ayaw niyang madugisan ang kanyang pangalan. May hahalin tulad natin yan sa isang ama na ayaw niyang madungisan, mabahiran ang kanyang reputasyon dahil lamang sa kanyang anak. Isipin niyo kung ganyan ang isang ama, isang magulang sa lupa, papaano pa sa Diyos?
Kaya wag nating maliitin ang disiplina sa iglesia. Merong mga iglesia na hindi nagpapahalaga dito. Sa katunayan, walang pakialam dito. Gusto kong sabihin na kung ang pagtingin nila sa disiplina marahil pangit o masama, lalong pangit o masama na walang disiplina sa iglesia. Ipinakita dito kung gaano naging miserable ang buhay ni David. Mahirap isipin, pero ito ang karanasan ni David. Katunayan, ito yung paglalarawan ni David sa kanyang buhay, sa panahon ng kanyang pagkakasala, sa panahon ng itinatago niya ang kanyang kasalanan. Ipinakita diyan na naranasan ni David ang kawalan ng kapayapaan sa kanyang puso. Ipinapakita po kasi sa ating teksto na malamang na sa bawat araw, imagine, sa bawat araw, sa halos 1 taon, bago tuluyang aminin ni David ang kanyang kasalanan, ay iyon na lamang ang bumabagabag sa kanyang isip, sa kanyang puso, at yun ay tila naging torture kay David. At hindi ba totoo yan, mga kapatid? Hindi ba totoo na kapag may isang bagay kang itinatago, may isang bagay kang gustong pagtakpan sa iyong buhay, kasalanan, parang hindi ka mapakali. Araw-araw, yan yung bumabagabag sa'yo. Siguro kahit gusto mong kumain, hindi ka makakain. Gusto mong matulog, hindi ka makatulog. At ganyan inilarawan ng kalalagayan ni David. Ito ay umubos ng kanyang lakas. May nagsabi na isang komentarista, David was totally wrecked physically. Marahil dahil baka hindi nga siya makakain. Yun ay dahil sa bigat ng kamay ng Diyos. Ramdam na ramdam ni David yung bigat ng kamay ng Diyos, yung pagdisiplina sa kanya ng Diyos. Katunayan, doon sa Psalm 51, gaya ng nakita natin noong 1 linggo, ipinakita doon na nawala ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos sa puso ni David. Naranasan ni David yung pagiging malayo ng Diyos. Kaya ang kanyang panalangin, ang kanyang pagsusumamo, restore to me the joy of your salvation. Hindi nga ibig sabihin na nawala ang pagliligtas ng Diyos kay David. Gayunman, dahil sa pagkakasala ni David, naranasan niya ang pagiging malayo ng Diyos sa kanyang buhay. Yung napakalapit, napakagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos, naapektuhan. Bagaman maganda na magkaroon tayo ng pagkabagabag sa kasalanan, pero may consequence ang kasalanan. Alam nyo, mayroong mga Kristiyano na wala ng pagkabagabag sa kasalanan. At napakadelikado noon. Pero may consequence ang kasalanan. Hindi po pwede nagkasala ka tapos ayos lang. Hindi ganon. Kung ganon ang kasalanan, magpapatuloy ka lang dito. Isipin nyo na lamang si David. Paano kung hinayaan na lamang siya ng Diyos sa kanyang kasalanan? Paano kung hindi pa siya kinumpronta ni Propeta Nathan? After a year, magsisisi kaya siya sa kanyang kasalanan? Ganyan natin makita na kahit ang disiplina ay ginagamit ng Diyos para sa pagpapanumbalik ng tao. Katunayan, ang layunin ng disiplina ay para sa pagpapanumbalik ng isang nagkasala. Kaya alisin natin ang disiplina, walang pagpapanumbalik. Si David man, bago naranasan ang pagpapanumbalik ng Diyos, yun ay matapos ang pagdidisiplina sa kanya. Kaya wag nating tingnan na negatibo ang disiplina. Bagaman kung titingnan natin, parang napakapangit ng disiplina, pero sa katotohanan, meron itong mabuting idinudulot. Ang sabi ng sumulat ng mga taga-Hebreo, Kabanata 12, talatang 11, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit.
Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So mapapansin nyo, ang ganda ng disiplina. Ang ganda ng idinudulot ng disiplina kung kinakailangan. Pero gusto kong bigyan ng diin na hindi ibig sabihin ito na ginugusto natin ng disiplina. Hindi. Nakita natin ang karanasan ni David. Huwag nating hayaan na maranasan pa ang bigat ng kamay ng Diyos bago tayo magsisi. Ang sabi ng isang parang naging kasabihan na wala daw pong nagsisisi sa una. At totoo yan mga kapatid, walang nagsisisi sa una, laging ang pagsisisi ay nasa huli. At huwag mong hayaan na magsisi ka pa sa huli. Ang aking hamon ay kung nais mong hindi maranasan ang bigat ng kamay o ng pagdidisiplina ng Diyos, huwag kang magtago. Huwag kang magtakip ng iyong kasalanan. Muli, mamaya makakita natin ang pagpapatawad ng Panginoon kay David. Pero bago yung pagpapatawad na yon, naranasan ni David ang matinding disiplina ng Panginoon. At nakita nga natin, hindi madali ang naranasang pagdidisiplina ni David mula sa Panginoon at huwag nating hangarin iyon. Merong naidudulot ng mabuti ang disiplina, pero huwag mo nang hayaan na dumating ka pa sa puntong yon o doon ka palang matuto. Ang pagkahulong ni David sa kasalanan na hindi humihikayat sa atin na okay lang na magkasala. Totoo na mahabagin ng Diyos. At mamaya mas makikita natin yan, pero wag natin kalilimutan na ang Diyos ay nananatiling matuwid. Nananatiling makatarungan. Lagi siyang magkasama. Anong ibig sabihin nun? Naglalapat siya ng parusa sa mga nagkakasala. Kaya sa mga kasama namin sa mga oras na to na marahil namumuhay sa kasalanan, wag mong baliwalay ng kasalanan o wag mong isipin na ayos lamang ang kasalanan at mayroong mga tao na parang wala nang dating ang kasalanan. Subalit sa atin ng mga mananampalataya, bagaman hindi na natin mararanasan ang pagpaparusa ng Diyos at yun ay dahil kay Jesucristo, pero nagdidisiplina pa rin ng Diyos. Huwag nating isipin na dahil anak na tayo ng Diyos, wala nang pagdidisiplina. Hindi, katunayang kabaliktaran. Dahil anak ka na ng Diyos, ay merong pagdidisiplina. Katunayan, mas nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagiging mabuting ama sa kanyang mga anak. Yun ay dahil kung meron siyang pagdidisiplina, merong pagtutuwid. Alam natin na isang masamang katangian ng isang ama na hinahayaan ng kanyang anak sa kabila ng kanyang pagkakasala. Hindi siya mabuting ama. Isipin natin ang Diyos sa ganung larawan. Nabanggit ko sa inyo nung isang linggo si Charles Colson. Dahil sa iskandalo na kanyang kinasangkutan na tinawag na Watergate Scandal, nakulong siya. Yun ang resulta. Bagaman ginamit ng Panginoon yun para makakilala siya at ginamit pa siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakakulong na yon. Pero ang hindi maitatanggi ay siya'y nakulong. At yun ay dahil sa kanyang pagkakasala. At ganyan mo tingnan. Kung tayo nagkakasala sa Diyos, may kaakibat itong disiplina. So pagtatakip ng kasalanan, pagdidisiplina, subalit pangalawang bagay, pagkilala sa kasalanan, pagpapatawad. Dito nga makakita natin na ayon na rin kay David, noong ipahayag o kilalanin niya ang kanyang kasalanan, naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Matapos yung halos isang taon o humigit kumulang isang taon ng pagtatakip sa kasalanan, dumating siya sa punto ng pagkilala
o pag-amin sa kanyang kasalanan. At dahil doon naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Ang pagkilala sa kasalanan ay pagkasumpong ng pagpapatawad mula sa Panginoon. Napakaganda ng ginawa dito ni David. Hindi niya tuluyang itinago ang kanyang kasalanan. Hindi na usapin dito kung bakit pa niya pinalipas ang 1 taon. Ay marahil nga, maliyo, nakita natin yung torture sa kanya. Pero hindi na yun ang lubos na mahalaga. Kaya bagaman napakalaki ng kanyang kasalanan, nasumpungan pa rin niyang pagpapatawad ng Panginoon. Ganyang kahalaga ang pagkilala sa kasalanan. Hindi pinag-uusapan dito yung laki o bigat ng kasalanan. Ang pinag-uusapan dito ay kung handa kang kilalanin ang iyong kasalanan. At kung minsan dito tayo nagkakaproblema, mga kapatid, sa halip na aminin o kilalanin natin ang ating pagkakasala, pinagtatakpan pa ito. Kung minsan parang gusto pa natin itong bigyan ng pangangatwiran. Nabanggit ko kanina, walang pagpapatawad kung walang pagkilala sa kasalanan. Kung naranasan man ni David ang pagpapatawad ng Panginoon, yun ay dahil ipinahayag niya ang kanyang kasalanan. Kinilala, malinaw sa talatang 5. Ang sabi niya, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, that's his resolve, ipapahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon. At ang sabi niya, at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Kung makikita niyo yung naging pagkilala ni David sa kanyang kasalanan, mga awit 51, talatang 1 hanggang 3. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ang sabi niya sa talatang 3, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Grabing pagkilala ni David sa kanyang kasalanan. At sa kabila ng maging si David, sinasabi niya kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan, pero sa kabila no, naranasan pa rin niya ang pagpapatawad ng Diyos. At diyan mo tingnan kung gaano kalaki o kasagana ang biyaya ng Diyos. At minsan pa yan yung gusto kong maunawaan ng mga kasama namin na narito ngayong hapon. Sa inyo na mga kasama namin sa bulwagang ito, sa inyo na marahil kasama namin sa online, na nakakapakinig ng mensaheng ito. Huwag mong tingnan ang bigat ng iyong kasalanan. Maalala niyo, ang bigat ng kasalanan ni David, hindi madali ang pangangalo niya. Hindi maliit na kasalanan ang pangangalo niya o yung pagpatay. 2 heinous crime. Kung iisipin natin, parang wala nang pagpapatawad yun. Pero hindi ganun yung karanasan ni David. Ganyan mo makita kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos. Pero gusto ko ring makita mo kung naranasan man ni David ang pagpapatawad ng Diyos, yun ay dahil humingi siya ng tawad sa Diyos. Nagsisi siya. Patunayan, ipinakita dito yung bagbag na diwa ni David. Pansinin niyo ang pagpapatuloy ni David sa kanyang penitential psalm na to, sa Psalm 51 verses 16 to 17, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Ganyan natin makikita yung
Tunay na pagsisisi ni David. Lubos na pagkabagbag. Kaya ang aking panawagan minsan pa sa mga kasama namin dito, kilalanin mo ang iyong kasalanan. Magkaroon ka ng bagbag na diwa. Kilalanin mo si Jesucristo sa iyong buhay. Walang anumang handog ang pwedeng tanggapin ng Diyos para sa iyo. Ang pwede lamang tanggapin ng Diyos ay ang ginawang paghahandog ni Jesucristo at iyon ay ang kanyang sarili. At yan din ang panawagan sa atin ng mga mananampalataya. Kung ang pag-uusapan ay pagpapatawad, napakahalaga ng bagbag na diwa o nagsisising puso. Sa huling pagkakataon ay aking gagamitin itong isa sa mga nangyari sa ating bansa. Itong patungkol sa mga nasasangkot o mga nasangkot sa flood control projects. Ang isang makikita natin sa kanila, marami-rami sila. Pero halos lahat sa kanila ay walang gustong umamin. Walang gustong magsisi. Ang hamon sa atin dito ay kung nais mong maranasan ang pagpapatawad ng Diyos, magkaroon ka ng isang bagbag at nagsisising puso. Alam nyo, pinakita dito na ang pinakausapin ay hindi yung mismong pagkakasala sa Diyos. Ang pinakausapin dito ay kung handa tayong humingi ng tawad sa Diyos sa panahon ng ating pagkakasala. Hindi ibig sabihin dito na ayos lamang na magkasala sa Diyos. Ayokong ma-misinterpret nyo ako, hindi. Pero sa panahon ng pagkakasala sa Diyos, napakahalaga ng pagsisisi. At ang sinasabi ni David, ay hindi daw hahamakin ng Diyos ang ganitong puso, isang bagbag at nagsisising puso. Makikita niyo yung pangako ng pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, nakikita po ba natin ito? Sa inyo namin mga kasama, nakikita niyo ba kung gaano kamahabagin ng Diyos, kung gaano siya kahanda na magpatawad? Kung kayo ay nagsisisi, sa atin ng mga mananampalataya, hindi tayo karapat-dapat patawarin ng Diyos. Pero dahil kay Jesucristo, patuloy nating nararanasan ang kanyang pagpapatawad. Binigyan ko ng diin na sa taon na to, kung tayo magbabalik tanaw, marahil ang isang tiyak dyan ay yung iyong pagkakasala sa Diyos. Ang sinasabi ko marahil iba't iba lamang ang bigat noon, pero still kasalanan. Pero may pangako ng pagpapatawad ng Diyos. At sa inyo ng mga kasama namin minsan pa, sana wag niyong palampasin ang minsan pang pagkakataon na binibigay sa inyo na maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Muli na namang matatapos ang taon. Palalampasin mo ba ang isa pang pagkakataon na pwede mong maranasan ang pagpapatawad ng Diyos? Huwag mong isipin na meron namang susunod na taon. Meron pa naman 2026, Pastor. Meron pa namang tiyak na taon na darating, preacher. Hindi mo masasabi. Ang panalangin ko sa iyo, kahit sa mga oras na to, ay maranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos. At sa atin na mga mananampalataya, napakahalaga ng pagsisisi sa panahon ng pagkakasala sa Diyos. At sana ito yung isa sa mga bagay, isa sa mga mensahe na pumukaw sa iyo sa taon na to. Yung pagsisisi sa panahon ng pagkakasala.
Nabanggit ko sa inyo kamakailan ang isang lingkod ng Diyos na nahulog sa kasalanan ng pangangalunya, si Samuel Renihan. Pero ang maganda sa lingkod na ito ng Diyos, kinilala niya ang kanyang pagkakasala sa Diyos. At yun ang mas mahalaga. Hindi man niya maibabalik ang dati, gaya ng kanyang pagpapastor. Sobrang nakakalungkot sa isang lingkod ng Diyos. Hindi na niya kailanman maibabalik ang maganda sana na kanyang nasimulan. Siya'y 38 taong gulang lamang. Kahit anong gawin niya, hindi rin niya maibabalik. Kahit siguro gawin niya or magpumilit siya pero alam niya yon, hindi na niya kayang maibalik yon. Yun yung isang malungkot na bahagi doon. Pero ang mas hinangaan ko sa lingkod na ito ng Diyos ay yung sa panahon ng kanyang pagkakasala ay inamin niya yon. At yun ang pinakamahalaga sa sino mang nagkakasala sa Diyos. At dahil may pagsisisi, tiyak na may pagpapatawad. Mga kapatid, tayo mag-reflect sa taon na to, ano yung ating mga pagkakasala sa Diyos, subalit sana huwag kang matapos sa iyong pagkakasala. Ang pinakamahalaga ay maghingi ng tawad sa panahon ng pagkakasala at may tiyak na kapatawaran mula sa ating Diyos. At malinaw ito sa himno nating aawitin bilang tugon na pinamagatang biyayang higit sa ating sala. Ang sabi sa ikalawang saknong, pagkakasalay parang alon, sa kaluluway nakakalunod. Biyayang di natin maarok, sa kanlungang krus, nakatutok. Awitin natin bilang tugon, biyayang higit sa ating sala. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, tunay na papasalamat kami sa iyo, Panginoon. Dahil sa kabilangan ng aming mga pagkakasala, ikaw ay laging handang magpatawad. Tunay na kamangha-mangha ito, Panginoon, sa aming mga paningin. Kami karapat-dapat sa iyong pagpaparusa. Hindi kami karapat-dapat sa kaligtasan na aming tinatamasa ngayon. Ngunit dahil sa aming Panginoong Kristo, kami ngayon ay nasa kagilagilalas na kaliwanagan. Tunay na kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Balit, salamat sa paalala na ikaw ay Diyos na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Sa panahon ng aming mga pagkakasala, sa panahon na aming itinatago ang aming mga pagsuway sa iyo, O Diyos, salamat na nakita namin na ito ay nagpapaalala na matuto kaming kumilala sa aming mga pagkakasala. Nakita namin ng karanasan ni David sa panahon ng kanyang pagkakasala, sa panahon ng mga pagtatago niya sa kanyang kasalan. Naranasan niya ang bigat ng iyong kamay. At ito'y nagpapaalala sa amin na huwag magkasala. Balit kung kami man ay nahuhulog sa pagkakasala, ay nadoon yung pag-amin. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At salamat sa pangako ng pagpapatawad sa panahon ng pagsisisi. Salamat sa napakasaganang biyayang ito, Panginoon, na mayroon kami dahil sa aming Panginoong Kristo. Tunay na kung magbabalik tanaw kami sa taon na nagdaan sa aming mga buhay, bilang mga individual na mga mananampalataya o bilang isang iglesia, nado ng aming mga pagsuway, mga pagkakasala sa iyong harapan. Ngunit salamat sa pangako ng pagpapatawad. Tunay na napakabuti niyo, O Diyos, at nawa ay ito'y magpanariwa ng aming mga puso.
sa kabilangan ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga paulit-ulit na suway sa iyong harapan, ay lagi kang handa at mayroong pangako ng iyong pagpapatawad. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa paalala ng iyong salita at hayaan niyo na maging ang iyong salitang ito ay mangusap, pumukaw sa mga puso na narito kasama namin ngayong hapon, sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, naway makita nila ang kasaganan ng iyong biyaya kahit sa kanila, at naway magbunsod ito sa kanila ng pagsisisi, pagkilala sa kanilang kasalanan at kumilala sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.